Hello, for today's video nga po ay magluluto tayo ng ginataang isdang tilapia at lalagyan natin ito ng kangkong. Actually yung kangkong talaga kasi hindi ko yan masyado nilalagay sa gulay kasi mas masarap yan kapag sa sinigang, pero no choice na kasi sayang yung kangkong, medyo malata na siya, kaya inilagay ko na lang sa aking isa isda na lulutuin ko ngayon. So, hiniwa-hiwa ko na yung kangkong para ibabad muna siya sa malamig na tubig para medyo umayos yung itsura niya, medyo bumalik-balik at maging fresh naman ng konti. So, after ko siya ibabad, nag-iinit na din ako ng kawali para magprito ng isda. Yung isang kilo kasi yun yung isda. So, hinati ko. Yung kalahati pang prito, yung kalahati naman pang gata. So, habang nagpiprito ako dyan nagpe-prepare na rin ako ng igagawin kong pang ulam na ginataang isda. So, habang nagpiprito, magbayat na ako ng sibuyas at saka ng bawang na ilalagay ko sa gulay. Matipid talaga ako sa sibuyas kasi medyo malaki-laki din naman yung sibuyas. So, hinahati ko yan kapag medyo malaki. Mahal pa rin naman kasi ngayon ng sibuyas. So, konti lang naman ang niluluto ko palagi kasi 4 lang kami dito. So, konti lang naman. Tsaka konti din yung sibuyas at tsaka bawang na ginagamit ko. Tsaka bawal din kasi kami masyado ng mga seasoning, kaya ang kadalasang inilalagay ko lang talaga is bechin lang at paminta, luya, yung mga natural ways of cooking lang talaga. Tsaka less of salt kasi mas masarap talaga kapag natural lang ang pagluluto. Tsaka ako, bawal din kasi ako ng maalat, kaya hindi ko, yung luto ko talagang hindi siya maalat, sakto lang talaga siya. Lapit na nga ito maluto, kaya binaliktad ko. Kanina ko pa sana to i-upload kaso medyo masama yung pakiramdam ko, kaya ngayon lang ako nakapag voice over. So, sinet aside ko na nga yung kangkong, nalis ko na sa tubig para mamaya drain na siya pag nilagay ko sa niluluto ko. So, nilagay ko na sa planggana yung, kung makikita nyo naman, nilagay ko na sa planggana yung gata. Nagayat na din ako ng kamatis, ng 2 kalamansi para sausawan niya namin mamaya ng isda. Naglalagay din ako ng sili. Actually, palagi ako naglalagay ng sili kapag sausawan. Gusto kasi ng mga bata yung maanghang. Hindi sila nakakapag sausaw or hindi kompleto ang sausawan kapag hindi maanghang. So, ngayon naglagay ako ng kamatis kasi parang gusto ko ng kamatis ngayon ng sausawan. May halong kamatis. So, minsan kasi or madalas toyo, yan, ganyan lang, or kaya naman patis. Sausawan namin kapag karne patis. So, yan, luto na nga yung prenito ko at sinunod ko na yung gulay. So, malinis na talaga dyan yung kamay ko. Inano ko lang ulit, nilinis ko lang ulit. So, nilagyan ko yan ng malamig na tubig at nilagyan ko din yan ng maligamgam para yung gata niya is mas lalong lumabas. So, matagal ko yung hinihimay para lumabas yung gata niya. Mas masarap kasi yung may gata na
medyo madami yung gata at saka konti lang yung tubig para lasang-lasa mo talaga yung sabaw ng niyog. Isang buong malaking niyog nga pala yan, kaya marami yung katas na nakuha ko dyan, kaya naisipan kong magluto din ng yung kalahati niyan is igagawin kong ilalagay ko doon sa saging. May saging saba pa naman kasi kami, kaya doon ko na lang yung iba ilalagay. So after ko siyang mapigaan, dyan ko na siya inilalagay sa kulay pula na lalagyan para mamaya is mabilis ko na lang ma-separate or maibubuhos doon sa kawali. So daming gata niyan, kaya hinahati ko talaga kasi konti lang talaga yung inululuto ko. Konti nga lang yan, pero simula tanghali hanggang gabi ng ulam namin yan. Naglagay din ako ng kamatis at saka luya para hindi malansa yung luya, di ba? Nagpapawala yan ng lansa. Yung kamatis nagpapalasa yan sa gata. So ilalagay ko yan sa lulutuin kong gulay. So nilagay ko na yung kawali, nilagyan ko na ng gata, at sinunod ko na dyan is yung mga ricados. Nilagyan ko na din niya ng bechin. Wala ako ibang pampalasa, bechin lang, pero masarap talaga yung gulay kahit bechin lang. Hindi na ako naglagay ng sili kasi naubos na yung sili. Konti na lang yung nandoon, yung panglagay na lang yun sa mga ginagawa kong sauce. So nilagay ko na din dyan. Pagkatapos ko lagay yung ricados, yung kangkong, niluto-luto ko nga muna yung kangkong para pag nilagay ko yung isda is mabilis na lang siyang hainin, kasi mabilis lang naman maluto yung isda kesa sa kangkong. Yung kangkong kasi yung tangkay niya medyo yung tangkay kasi niya yung medyo nagpapatagal dyan pero yung dahon ang bilis-bilis niya lang maluto. Kung nakikita nyo naman, ng konti lang niya, nilagyan ko na yan ng asin para itimpla. So konting halo-halo lang at ilang minuto lang is naluluto na yung gulay niya. Tinikman ko na din kung sapat ba yung lasa niya or kulang or may dadagdag pa ba akong konting asin. So after nun, nilagay ko na yung isda at tinakpan ko na para maluto na yung isda. So after is binaligtad ko na yung isda dyan para yung sa kabila naman yung maluto. So pagkabaligtad ko nga ay tinakpan ko yan ulit, and after ilang minutes binuksan ko naman siya para tingnan ko kung luto na ba yung ilalim niya. So yun lang yan, luto na po yan at pinatay ko na dyan. So pinatay ko na yung ilaw. So yun lang, thank you for watching, bye bye, see you on my next vlog.